Magandang hapon, magandang araw, gabi, o anumang oras sa inyo. Ah, i-live ko sa inyo yung yung mensahe ng Diyos na utang ko sa inyo na sabi kong i-live ko. Ah, medyo busy lang kasi ako. Maya-maya may mga tumatawag. Pero kahit pa paano, ah, magawa ko sa inyo ang mensahe ng Diyos. Yun yung post ko nung July 20, 2020. Maraming salamat kay sa pag-send ng dito sa live kasi hindi ko na masundan gawa ng matagal na to. Ano na tayo ngayon? 27. So 1 week na. Yung mensahe ng Diyos na habang naglalakad ako, ako, bigla akong napasok sa isang gusali. May mga taong nasa paligid. Napalingon ako sa isang tabi na si Jesus Christ nakaupo. May hawak siya na mikropono. Naisip ko na nagkantahan. Sabi niya, nandito ka na pala. So, niyaya ako. Mali ang pagkasunod ko. Ang sabi ko, kunain. So, ano to? Kumain na dapat ito. Kumain na kayo. May pangalan siyang minanggit, pero hindi ko na matandaan yun. So, napalingon ako sa lamisa na may pagkain na parang nasa baso. Dalawang baso. So, hindi ko kinain. Ang tanong siya sa mga taong nasa paligid. Ang sabi ni Jesus Christ, ano ba ang ibig sabihin ng media? O, lahat ng tao nasa paligid. So, kailangan sumagot isa-isa. So, silang lahat, hindi ko na matandaan kung anong sinagot nila. Pero ang alam ko, malayo ang mga sagot nila sa kung anong ibig sabihin ng media. Nag-isip din ako kung anong sabihin ko dahil malapit na ang turno ko. Lumapit si Jesus Christ, sabi ko, best friend, ang media ba? Tinatanong yun ba ang media na nagbalita? Sumagot siya, oo naman. So nag-isip ako kung ano ang ibig sabihin ng media. Naisip ko, baka notification. Nakita ko ang 3 bastik na sa sahig. Sinilip dapat to. Silip ko, ito naisip ko, baka nandoon ang sagot. Sa pangatlong plastic, nakita ko na may nakalagay na notify to inform people. Sabi ni Jesus Christ, tama ang sagot mo. So nagbago ang senaryo. Gusali, nakita ko na may 3 lalaki na nagpalipad ng sa saranggola. Ang tatayog ng lipad habang nakatingala kami, sabi ko, grabe naman kataas. Siyang sabay nagising ako. So yun, sandali lang, natanggal yung mag-off yung computer ko. So, mahabang senaryo to, pero ipaliwanag ko lang sa inyo na kung anong ibig sabihin nito. Hindi ko alam kung may mga sumagot nito. Hindi ko na mabasa yung So, ang ibig sabihin ng Diyos dito, yung gusali na maraming taong napaligid, ito yung bawat isa sa atin ay naging tagabalita. Yung kung nag-share kayo sa kapwa ninyo by mouth o by FB o saan man, naging bahagi kayo, ibig sabihin doon, isa kayo sa naging media. Tagabalita ba? Yung ini-inform ninyo ang mga pamilya ninyo,
mga kaibigan ninyo o sino man na nasabihan ninyo. So, yun yung sinasabi ni Jesus Christ na kumain. Ibig sabihin ng Diyos doon na dapat ang mga binabalita ninyo dapat paniwalaan ng tao. Pero dahil nga sa yung tao ay ngayon hindi na basta-basta naniniwala gawa nung sa maling akala sila ang paniniwala nila na ay tama. So, yun yung ibig sabihin ng Diyos doon na dapat paniwalaan yung mga ipinarating ko na binabalita ko na naging isang tagahatid, tagabalita. So, na pinaalam ko sa mga tao. So, hindi ibig sabihin na ang media lang yung mga nakilala ninyo mga malalaking nabuhalang media na nagbalita kung ano-ano man yung mga binabalita. And isang media din itong may hambing na isang media, pero iba ang media na ito na ginagawa ko dahil ito ay media na ang balita ay galing sa Diyos na yun nga na nagpaalala na siya sa mga tao for second coming. Pero yung tao nga hindi interesado kasi ang alam nilang balita o media, yung mga nakilala nilang media o alam nilang media na kung ano-ano man yung mga naririnig nila sa TV, radio, o sa mga online na mga social media. So, yung sinabi ng Diyos na nalinaw naman doon na ngayon ko rin alam yung notify o notification ay to inform, kumbaga sa inform na pinapaalam sa tao. So, yung pala, ibig sabihin doon, media. So, sabi nga ng Diyos na tama ang sagot ko. Yun nga, isa din sa sagot ko, yung ginawa ko ngayon na pinarating ko sa inyo o pinarating ko sa mga tao ang mga sa mensahe niya na kailangang malaman ng tao na ang Diyos ay nagpaalala na para sa pangalawang pagbalik. Yun yung saranggula na yon ang ibig sabihin ng Diyos doon, yun yung malayo ang marating natin yung ang saranggula, yun yung tawag nun, yung nasa kalawakan na yung satellite. Yung ilang sanggula yon nakita ko 3 kumbaga maraming satellite sa taas na ginagamit natin sa sa social media tulad ng YouTube o ano man nagagamit tayo ng social media dahil sa mga satellite. So sa cellphone, sa telepono, yun nga cellphone, telepono na mga nakapag-share tayo, naiparating natin sa kapwa natin, nakatawag tayo dahil sa mga satellite na yan. Yun yung saranggula na ibig sabihin ng Diyos doon. So, kayo, kung naging bahagi kayo, yun nga, naging bahagi kayo, nag-share, so isa kayo sa taga-balita. So, isa kayo sa naging media. Pero iba ang media dito kasi ang pinarating natin na mensahe ay mensahe na mula sa Diyos. So, yun yung ibig sabihin ng notification o notify. Pinapaalam natin sa mga tao. So, maging bahagi kayo o maging bahagi ka kung sino man yung nag-share. So, maging taga-balita din kayo. So, yun. Isa na kayong media sa pananaw ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Isa kayong media
sa mga salita at paalala niya sa mga tao. So, may oras pa naman. Ano pa yung mga dapat kong i-live? May natandaan ba kayo? Pakisend na lang dito kung ano yon. Alam ko meron pa akong dapat i-live eh. Sa busy ko kasi, hindi ko na matandaan. Kaya baka naalala mo yung may naalala kang dapat kong i-live. Malaman nyo naman yun kasi sinasabi ko na gagawin ko sa live ang sagot ko. Marami pang oras. Ilang minuto pa lang. 18 minutes ba to? Ang nakalagay dito. So, para ma-live natin. Hindi ko galit to magbabasa-basa sa sa live, pero since nga naghintay ako ng may mag-send ng pwedeng i-live para magawa ko yung nakalimutan ko. Yung palang sino yung paring Bisaya, ko sa inyo rin, may dagdag natin dito. Yung nagmimisa kitang misa palagi sa online na Bisayang bakla na pare. Nasa live nila na nagkausap yung mga madre yata yung mga katikista ba yun na live nila na video call na nagpinto yung paring bakla na meron siyang binanggit na pangalan. Hindi ko alam kung pare yun na nakakita daw ng kasalanan. Masabi ko sa pare na yun, bot-bot ng pare na yun. Wala pang paring makakita ng kasalanan kahit kailan. Sa kasarian nga lang nila bakla isa na sa kinamuhian ng Diyos Ano sabi ng Diyos? Lalaki sa lalaki, isa sa ayaw po. Tapos pa sinabihan sila ng Diyos na meron makasalanan sila. Tapos ngayon makakita sila ng kasalanan. Diyos lang makakakita ng kasalanan. Hindi sila maaaring makakita. Ngayon, sabi ninyong, baka sabihin ninyong Diyos ako dahil nakita ko kasalanan. Hindi ako Diyos, tao lang ako tulad ninyo. Pinapakita ng Diyos ang kasalanan ng isang tao. Nasa mensahe ng Diyos yon na yun nga sabi nga niya na para may makakita ka ng powerful yan dahil makita ka ng kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, hindi ako Diyos. Pinapakita ng Diyos kung anong gawain ng tao para mahubog ang paniniwala ng isang tao. Yung mga baklang pare na karamihan sa kanila, hindi ba sabi niya sa Santo Papa, sa Vatican, 80% ang mga pare sa Vatican ay mga bakla. Yun ang mga taong napakarumi. Isipin ninyo ano bang ginagawa ng mga bakla na yan. Yun ang tagalinis ng parang silang malabanan. Ano ba alam niyo yung mga malabanan? Yung taga-sip-sip ng tabi sa mga kumakain yung nagasip-sip ng Poso Negro. Ganun ang ginagawa ng mga pare. Taga-sip-sip sila ng ng lalaki. Nilulunok nila yan. Napakarumi ang mga tao na yan. Nakakadiri. Makahanap niyong ganyan. So, malabong kahit saan natin titingnan, hindi sila pwedeng gamitin ng Diyos, hindi pwedeng makakita ng kasalanan dahil sa katangian pa lang nila, wala na. Tapos manluloko ang nila, pangluloko ang panlilinlang ang turo nila. Paano sila maging hindi sila nahiya sa sinasabi nila. Kailan hindi mangyari sa kanila 'yon.
Yun yung nasabi ko sa inyo na kaya sila na mayagpag dahil nga rin sa tao din na hindi ba iniisip kung ilang pinakinggan nila kung sinasabi ng mga paring ito, mga pastor na ito, kung gaano katotoo, may patunay ba ito? Di ba? Kung walang patunay, hindi dapat paniwalaan. Ngayon, sinasabi nilang ginamit sila ng Diyos, saan sila banda ginamit? Bakit? Anong patunay nila? Bakit nasabi nilang ginamit? Sana ganun ang tao. Kasi yun nga, nagsasabi sila noon na sila si Noah ginamit ng Diyos, sila ni Mary, sila mga apostol, ginamit ng Diyos, pinaniwalaan ng tao. Pero mayroon silang kayang gawin na hindi magagawa na rin yung tao. Pero itong mga pare na ito, sinasabing ginamit sila ng Diyos, kahit kailan, hindi natin makitang ginamit sila ng Diyos. Ito, ako, yung sinasabi ninyong nag-claim ako, kasi sinabi ng Diyos eh. Malinaw naman eh, na sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Ngayon, iyon yung mga siniwalat ko sa inyo, ang paniniwala ko mula nang maliit pa ako. Na ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Yun ang pagkakilala ko sa Diyos. Ngayon, baliban dyan, ang paniniwala ko pa na yung mga Bible nga hindi yan lahat ay galing sa Diyos. Maraming taong nagbago-bago nga dyan, gawa sa mga relihiyon nga, binago nila pang sarili nilang hangarin. Malinaw naman din doon na binago-bago nga. Kasi kung balikan nga natin yung mga nakaraan, wala pang Bible sa panahon nila nila Mary, panahon nila ni Noah, wala pang Bible sa panahon na yon. Anong ilalaman nila sa Bible? 'Di ba? Ang laman sa Bible, history ni Jesus Christ o mga apostol, o 'di ba? Kung hindi nagkataong tao si Diyos Ama na si Jesus Christ, hindi magkaroon ng Bible. Anong ilagay nilang history? 'Di ba? So malinaw na wala pang Bible sa panahon na 'yon. So wala pang reliyon din. Kasi ang reliyon gumagamit ng Bible. So kung balikan nga natin, nasusundan natin kung gaano ka totoo ang sinasabi ng mga reliyon na ito. Malinaw na wala pa talaga. Wala pang pare, wala pang pastor. So, kaya nga, kung may Bible man, huli na lang after Christ na. Ngayon, naniwala ako sa ibang laman. Pero hindi lahat ang meron doon na galing sa Diyos. So, yun yung isa yan sa paniniwala ko. At ang paniniwala ko, ang kaligtasan ay hindi rin sa Bible. Hindi rin sa pagsimba o reliyon. Ito, paniniwala ko ng maliit pa ako. Ngayon, ang paniniwala ko na maligtas tayo ayon sa paniniwala natin. Kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito. Kung habang nabubuhay tayo, gumawa ba tayo ng kabutihan? Ito bang nilikha ng Diyos sa paligid natin? Piniingatan ba natin ito? Isa to sa paniniwala ko. Ngayon, nung bago akong ginamit ng Diyos nang sabi niya na ikaw ang tunay na niwala sa akin ni Jesus Christ, tama ang paniniwala ko. So ito yung isinisiwalat ko sa inyo. Kasi ang sabi niya, manggamot ka at mangaral. So ibig sabihin niya doon, ituturo mo ang paniniwala mo. Dahil tunay kang naniwala sa akin. So marami pa kung ano yung isiniwalat ko. So malinaw doon, na ang mga turo ng simbahan, ito siya kasinungalingan. Kasi, ang sa akin, na sinasabi niya nag-claim ako, ang kiniklaim ko lang naman, nang ginamit ako ng Diyos kasi sabi niya, maniwala lang ang tao sa iyo na ginamit kitang kasangkapan at maniwala sa akin na si Jesus Christ. Malinaw naman doon eh. Na ginamit ako kasangkapan, ibig sabihin, yung sabi niya na ang power, bigyan kita ng power of mind, ang power of mind is powerful, ito yung pag naging espiritu ako, nasabi niya maging powerful pag naging espiritu ka. So pag panahon na espiritu na ako, doon na niya gagamitin. Doon na yung kasangkapan. Kaya nakakita na ako ng parating. Nakita na ako ng kasalanan ng tao. So ang espiritu ko doon na makakita.
Kasi doon na siya pumapasok, doon na sumasanib pag naging espiritu ako. Kaya kung mapansin ninyo, na isusulat ko na detalyado at mahaba, kahit mahaba, nasusundan ko. Kasi ang sabi niya, bago mo idilat ang mga mata mo, alalahanin mo muna ang mensahe ko. So malino yon. Na mensahe niya yon, yung nakikita ko. Yung nasusundan ko na sinulat ko. Malinaw na mensahe niya. So ibig sabihin, doon siya sumasapi. Doon ako nakakita. Ngayon, saan ba ang espiritu ng Diyos mapasok? Doon sa uh, maruming espiritu? Tulad ng mga pare ninyong marumi ang mga gawain? Ang mga gawain nila ay hindi makatao at hindi makadiyos? Doon ba siya sasapi? Hindi siya pwede makasapi doon. Kailangan siya sumapi doon sa espiritu na malinis, sa tunay na niwala. Ito yung kiniklaim ko na ang sabi ng Diyos na ginagamit ng kasangkapan. Hindi ibig sabihin ako ang Diyos. Ngayon, ito makakita ako ng kasalanan, ginawa ng Diyos ito para, yun nga, na ang tao mabuo ang paniniwala. Kasi pag nalaman ko nga, siyempre ano sabihin ng tao? Na siya lang nakakaalam. Sabihin talaga ng tao, tunay nga siyang ginamit ng Diyos. So yun na yun. Kung ano yung tinuturo ko, yun na yung susundin ng tao. Kasi, napatunayan niya na nalaman ko kung anong meron siya. So, kung sinabi ng Diyos na please don't sell my words, ay hindi na kayo magbigay sa simbahan ng pera. Pag sinabi ng Diyos na mahalin niyo kung kapalit, kahit anong mga bagay na yan, walang kapalit. Kung tumulong kayo, yung sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay tumulong. Dahil tumulong ka, wala kang naalala, nakalimutan mo na. So ito din yung gagawin ng tao. Pag tumulong kayo, hindi niyo ibabandil yun na tumulong kayo. At hindi niyo ilista doon na tumulong kayo. At hindi niyo isipin na sa sunod na panahon na tutulungan kayo. Kasi yun ang sinabi ng Diyos sa akin eh. At yun yung katunay kong katauhan. Na pag tumulong ako, wala na akong pakialam. Basta binigay ko na, yun na yun. Kahit sino magtanong kayo sa mga natulungan ko, wala akong nasabi, uy, tinulungan ko kayo. Wala akong ganun. Bigyan nyo naman ako naman tulungan ninyo. Ngayon, kung naghirap man ako, wala akong pakialam. Kung may tumulong sa akin, wala. Kung may magbigay, surte. Pag wala akong isipin na, uy, tinulungan ko si ganito, hindi ako natulungan, hindi ako ganun. So, ganun din ang gagawin ninyo. Kasi, naniwala nga kayo na ginamit ako ng Diyos sa kasangkapan, kung anong isiniwalat ko, yun din ang susundin ninyo. So ngayon, yun yung kaligtasan ninyo. Kasi papasok yung pagbabago at pagsisisi na gusto ng Diyos na tatlong bagay. Pero dalawa lang gagawin ninyo. Yung sinabi nga ng Diyos na nasaan ang pagbabago ni sa tao samantalang ito ng mga bagay na ayaw ko, yun yung hindi nyo nagawin ang ayaw ng Diyos. Ngayon, papasok na yung paniniwala. Paulit ko sinasabi to kasi ang sabi ng Diyos, kailangan mong ulit-ulitin yan para matuto sila. O yun. Kasi ang tao hindi nakakaunawa at hindi nakaintindi. Kaya marami na akong live sa mga ganyan. Pero kailangan ko talagang ulitin dahil yun ang utos ng Diyos na kung ang pare ninyo bawat misa nagbasa sa Bible, inulit nila kung ano yung mga sinisermon nila. Pero hindi kayo nagsawa kasi ang ninyo ay sinasamba ninyo ang pare ninyo. Hindi nyo iniisip na ang gawain nila ay puro katrantaduhan. Bakit katrantaduhan? Pangluloko yun panglilin lang Mga daming kaso sila na mga molestya. Sabi pa ninyo, fake news yan, fake news. Di ba? Nagtambak na nga ang kaso sa korte. Ang pera ninyong inaabuloy ninyo, binayad nila sa mga kaso nila. Di ba? Di ba kayo minukhang mga tanga? Yung mga binayad ninyo sa buloy ninyo sa simbahan, ginagamit nila sa mga pangbayad sa mga kaso nila. Milyon-milyon ang binayad nila para lang pagtakpan ang mga kasalanan nila. Tapos ngayon, todo samba kayo, todo tingala kayo. Ano sabi ng Diyos? Ang mga taong pinagsilbihan nila, ang mga taong tingala nila, ang mga taong sinasamba nila, ang taong pinagtanggol nila, dapat nang ipagtanggol nila dahil labiruan makasalanan sila. O sino yon? Hindi yung mga pare at pastor ninyo. Pero mas malala ang mga pare ninyo dahil mga grabe ang mga gawain.
Pero pag narinig ninyo mga sinasabi ko, mabasa ninyo sa social media, ang sinasabi niyo palagi, fake news yan. O ngayon, material na nga yan eh. Nandyan na lahat eh. Makita na natin eh. Detalyado na yan. Dokumentado na yan. Sinasabi pa rin ninyo, fake news yan. Eh ngayon, ano tawag ko sa inyo? Matino. Di ba? Kaya sinasabi ko rin, kung ako magsasabi ng fake news niya, nakita-kita ninyo ang material na totoong ginawa, eh, isasabihin nyo sa akin na bubo ako, tanga o inutil na pag-iisip. Ganon din ang mangyari doon. Pag sinabi nyo fake news, nakita na ninyo, sabihin nyo hindi totoo, eh yun din yung sa inyo. Yun yung salitang bubo, tanga at inutil, ay ginagamit niya sa mga taong dapat paggagamitan. Hindi ibig sabihin, yun ba ginamit ng Diyos? Nagsasalita ng bubo at tanga? Di ba? Ano gagamitin ko? Na yun naman talaga ang salitang dapat para sa mga taong dapat paggagamitan. Kaya nga meron tayo ng salita na ganyan eh. Ngayon, hindi marinig nyo sa mga pare at pastor ninyo. Paano nyo marinig? Na yun nga, gamitin nila yan, magsialisan kayo, ay wala na silang tagahanga, wala silang tagasamba. Ngayon, sinong kukultahan nila ng pera simbahan? Yung mga madre. Sila magkuliktahan doon. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Simpleng analysis lang. Kung magsasalita sila ng masasakit, sino ngayon ang pagkaligtahan nila na mga tao hindi naman magsimba? Tingnan mo yung masimbahan na mga pangit ang ugali ng pare pinapakita. Di ba walang magsisimba? Marami yan. Walang magsimba. Pero kung ang pare gwapo, tsaka mabait, malambing, ay, nako, maraming mga teenager, maraming mga dalaga, mga ganda, mga byuda. Ayan. Marami dyan nagsimba. Puro babae. Paano? Yung pare, gwapo, malambing, mabait ika nga, pero ang kalooban nun, di ba? Yun ang ugali ng mga tao. Ginaganahan ba? So wala siya, hindi Diyos ang pinuntahan nila kung hindi yung pare nila. Pero kung isipin nila kung anong ginawa ng pare, isang pare, kung ginamit kayo ng Diyos, isang pare dapat walang gagawa ng ganun. Pero madami. Sus nako, kung makita nyo sa mga, tingnan nyo sa YouTube, ang dami. Grabe. Hindi to sa Australia, yung mataas na pare dito, yung obispo, ang tawag nun, yung pinakamataas na pare dito, na nasa Vatican, naging, yun sa na, ayun, na-convict siya, nakulong. Dahil dami niyang mga minumulis siyang mga bata. Ganun yung karamihan niya sa mga eskwelahan, kaya nagtayo sila ng eskwelahan eh. Kasi diyan sila kumikita, at the same time, doon sila makapangmulis yan ng mga lalaki. Kung mga manyak naman, mga babaeng estudyante. Yun yung nagtatang silang mga madre para doon nilang gagawing parausan. Isa yan sa paniniwala ko. Hindi pagbintang. Maliit pa ako, paniniwala ko na yan. Kasama na yan sa sinabi ng Diyos na ikaw tunay naniwala sa akin, Jesus Christ. Kasi yun ang ko. Kaya nga, paniniwala ko na ang mga madre, kung mapansin ninyo, ang damit nila malalaki. Kasi sinadya ng pare yan, na ganun ang damit nila. Para pag nabuntisan nila ang madre, hindi alam ng mga tao na nabuntis nila. Kaya, kung yun din yung yung paniniwala ko ng unang panahon, ang mga sementeryo nasa simbahan palagi. Kasi yung may mga napatay nila o mga anak ba nila o binuntis o nilaglag, doon lang ilibing doon sa sementeryo na yun kasi nandoon sa sementeryo ang simbahan ang sementeryo na sa paligid ng simbahan lang. Isa yan sa paniniwala ko noon pa. So ngayon, itong napanood ko yung human body, nakalagay doon na ang nakolekta nilang mga buto, total life story yan, nakolekta nilang buto ay nanggaling sa simbahan. So ngayon, ang tanong niyan, na bakit ang dami sa simbahan? Dahil ba doon ang sementeryo noon? Yung sa Vatican, hindi naman sementeryo. Bakit merong buto silang nakuha doon na marami sa Vatican? Sabihin naman ninyo, fake news. Na nandiyan na yan sa
Pinakita na yan. Nandoon yung mga polis, naghukay. Tapos sabihin ninyo sa akin, fake news o nagawa-gawa ko ng kwento. Hindi yan gawa-gawa. Sinabi natin yan kasi may nakikita tayong material na totoo nga. So, hindi natin masabing gawa-gawa o fake news kasi totoo talaga yan. Ngayon kayo nga lang nagsasabing fake news kasi paano yung mga utak ninyo baliktad. Dapat ang ulo ninyo nasa lupa, patiwarik. Baliktad kayo mag-isip para makapag-isip kayo ng tama. So, ganun ang tao. So, nakakalungkot lang isipin ba? Na tapos sabihin niyo sa akin, nakikialam ako. Nakikialam. Marami nagsabi dyan, gawin mo na lang yung sayo. Anong gawin sayo? Kaya nga sabi nga ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Ibig sabihin ng Diyos doon, panghimangno. Ipaalala mo sa mga tao. Ipaalam mo sa mga tao. Yun yung i-notify mo sa mga tao, iparating mo. So maging vigilant ako. Anong tawag nun? Yung media. Media ako ninyo. Na akong tagahatid ng balita para maalaman ninyo ang katotohanan at kasinungalingan. So yun. Maraming salamat, Brother Nas, na walang sawa sa pagsating sa Diyos. Panggamot na sa ulit at pangaral. Kala ko yung mensahe. Kalungkot isipin na ang tao talaga kahit anong gagawin ng Diyos, sinusubo na nga ng Diyos sa inyo. Ang sabi ng Diyos, sinusubo muna sa kanila, pinipilit pa nilang idura. O di ba? Bakit sinusubo? Ito na, maraming patunay. Hindi pa ninyo kayang paniwalaan. So yun. Wala akong magawa doon. Basta ako, sinunod ko lang sinabi ng Diyos, tapos na. Obligasyon ko ang pagparating sa inyo, pagbalita sa inyo. Pero kung hindi nyo tanggapin, wala namang problema. Kasi hindi naman ako ang papasok sa impyerno. Kayo naman. So hanggang dito lang muna. Sa pagkikita natin muli, God bless sa lahat.